Naala ko na ngayong taon na to is na nabagyo ako ng ng lahat ng lead. Emotionally, physically, mentally, spiritually. Pero salamat sa kabutihan ng Panginoon. Kasi hindi niya ako iniiwan at hindi niya ako pinabayaan. Salamat sa time na nung lulugo-lugo ako. Ayan, andyan sila, Sister Grace, kay Pastor. Ayan, na nag-counsel sa amin. Ayan. Yung pinaka problem namin is yung relationship namin as family and bilang mag-asawa. Yung time na nag-decision ako sa sarili ko na, Lord, ayaw ko na ng may asawa. Yun. Di ba tayo kasing mga nanay, pag hindi na, binibigyan pa natin sila ng chance. Isa, dalawa, pag tatlo na, at sumobra sa tatlo, nagde-decide tayo ng sarili lang natin, nawala yung guidance ni Lord. Noong time na yun talagang napakahirap yung sitwasyon ko. Hindi na ako nagsisimba. Yun, hindi na talaga ako maasin. Pero nag-pray ako sa sarili ko lang, sa isip ko lang nagbabasa ako. Pero alam ko yung parang ginagawa ko na lang yun kasi responsibilidad ko yun bilang Kristiyano, yung gano'n. Pero yung alam mo yung may galit ka sa puso, tapos nagpupuri ka sa Panginoon, hindi ka pala talaga masaya. Hindi 100% na pure yung pagpupuri mo kay Lord kasi katabi mo yung asawa mo na kaaway mo. Yung itataas mo yung kaway mo, pero Lord, ito kaaway ko to, yung ganyan. Pero salamat sa Panginoon sa salita niya. May isang preach kasi si Pastor doon about love. Yung talaga na, yung sabi niya na kung gusto mo, magpatawad, yung ganyan. Pinipigil ko pa talagang nilalabanan ko, Lord, ayaw kong magpatawad, kasi feeling ko sa sarili ko, agrabyado ako, kawawa ako, yung gano'n. Pero, ang Panginoon talaga gumagawa ng kaparaanan. Nung umawit na si Pastor, talaga, yung Our Father, ganyan. Talagang, grabe yung presence ni Lord sa akin. Yung talagang, parang ginano niya yung tuhod ko, tapos sabi niya, be humble. Yun lang talaga yung message niya sa akin, be humble. Talagang iniyak ko sa Panginoon talaga yun na, Lord, bakit ako pa yung magpapaka-humble sa kabila na ako na yung nagdudusa. Gano'n yung isip mo. Pero salamat sa Panginoon talaga yung mensahe niyang be humble. And sige Lord, sabi ko, susundin ko yung message mo na yun, yung sinasabi mo yun sa akin. And then, yun nga yung pagdaan ng araw, yan, nagkaka-chat kami ni Pastor, ganyan, kumusta na, ganyan. Salamat sa Lord na pag sinusunod mo pala talaga yung salita ng Panginoon, kahit hindi gusto ng laman mo, masaya nang nag-uumapaw yung pag-asa, yung gala. Ayan. Salamat sa Panginoon na sabi ko sa kanya, sige, isa pang chance. Kasi si Lord, hindi naman nauubusan ng chance eh. Ako pa kaya, na tao lang. Sige, isa pang chance. Ayan, sa kanya. Alam niyo ba na dumating din yung time na ipag-pray ko siya talaga na, Lord, pag wala na siyang role sa mundong ito, wala na siyang purpose, kunin mo na. Ayan, pinag-pray ko talaga, iniyak ko talaga sa Panginoon, yung wala na siyang purpose, kunin mo na. Pero salamat sa Panginoon kasi yung salita niya na hayaan mong mangyari ang lahat ng bagay para sa ikalulwalhati ng Diyos Ama na nasa langit. Yun, alam mo, pag nangungusap ang Lord sa akin, talagang iniiyak ko yung meron akong pinagpipray, tapos binabasa ko sa Bible, may sagot talaga ang Lord. Talagang iniiyak ko na, Lord, bakit naman ganun? Parang siya pa yung kinakampihan mo. Bakit ako yung gano'n? Hindi. Bakit ako hindi? Gano'n. Pero salamat sa Lord na doon sa pagsubok namin na yun sa relasyon namin mag-asawa, ako pala yung dinidisiplina ng Panginoon. Ako yung tinuturuan niya. Hindi pala siya yung gano'n. Pero salamat sa Lord kasi yung problem namin na yun, natuto din siya mag-pray mag-isa, natuto din siya na nagpupusa na siya na, tara, punta tayo sa church, yung ganyan. Nagre-remind sa akin na,
may gawain ngayon sa church yung gano'n. Kaya salamat sa Panginoon sa hindi niya pagpapabaya sa akin, sa aming pamilya. And then yung sa family namin is nasa process. Pero masaya kasi may Diyos na tumutulong sa amin para maayos, ma-restore yung relationship na meron kami. Kaya salamat sa Diyos. Hanggang sa ating